Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng mga OFW saan man dako ng bansa naroon. Ano po, samahan niyo po ako at ating pong pag-usapan maikling oras ang mga bagay-bagay na balita kaugnay po sa baksin ng coronavirus. Ano po, pag-usapan po natin ng maganda at pag-usapan po natin ng kapupulutan po ng aral sa buhay. Ano po, samahan niyo po ako at i-vlog po natin ito. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat kung totoo man na nagkaroon na po ng baksin ang COVID-19, ang coronavirus na to na nagmumula po sa Russia, ay tayo po ay nagpapasalamat upang sa ganun po bumalik na po ang daigdig natin o ang bansang Pilipinas, ang buong mundo sa normal. Hindi po katulad ngayon na kumikilos po tayo na may pagka-abnormal, mayroong kakaiba. At maldukan na rin yung mga ginagawang kabulastugan ng ating mga opisyal na ginagawang rason yung COVID-19 para sa mga bagay-bagay na hindi naman kaaya-aya. Di po ba? Kung napapansin nyo po, marami pong naglipa na at marami pong naglabasan dyan na hindi kaaya-aya sa social media. Unang-una na po ito pong barrier na nakikita po natin na sinusuot po ng mga riders. Ano po bang benepisyo ang dala-dala niyan? Ano po bang benepisyo ang dala-dala ng fiber na yan, na division ng isang motorista, na kung yun naman pong virus makukuha naman po natin sa mga taong nasa paligid natin, ay ano pong benepisyo meron yan? Ay sa tingin ko po ang benepisyo niyan yung pong mga kumpanya, yung gumagawa po ng mga ganyang barrier, yun po ang nagbibenepisyo niyan dahil bumibenta po sila. Masakit man pong isipin, pero ang tingin ko po dito mayroon pong hindi maganda. Bakit po kailangan natin ilagay sa alanganin? Bakit po kailangan nating ilagay sa critical o sa delikadong buhay yung mga riders natin? Ayun pong fiber na yun na dala-dala natin sa likod, ayan po kung tamaan po ng hangin yan ay maaari po madisgrasya ang motorista natin. Hindi po rason na maiiwasan po natin ang COVID pag meron po tayong fiber sa likod o yan tinatawag na natin na division. Kakaiba nga po talaga kaimbento niyan Ang tingin ko po sa nakaimbento niyan, baka businessman. Ito ang i-suggest mo para kumita tayo. Pamimersonal po yan, hindi po yan na kapakipakinabang, at hindi po yan para sa ikaw-unlad. Tama po ba sa palagay ninyo? Kayo naman po kayo po ang tatanungin ko. Tama po ba yan na ang isang motorista may dala-dala niyan sa likod? Tapos ang iaangkas mo pamilya mo, asawa mo or kapatid mo. Gayong nasa bahay magkakasama kayo. Di po ba? Parang kakaiba naman po. Parang ang gustong palabasin ibinta. Parang sales stock ang nangyari dito sa fiber na to na dala-dala ng motorista sa likod. Wala naman pong benepisyong masasabi yan. Ano po ang benepisyo niyan masasabi? Para lang po wag mahuli, kailangan natin bumili. Ay di, ano po sa tingin ninyo? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Para lang wag kayo mahuli, bumili kayo. Dahil yun ang batas na pinatupad. Para naman po yatang sala. Sala po yata, talagang sala. Iangkas natin yung kapamilya natin na samantalang sa bahay
magkakasama naman tayo. Bakit kailangan natin lagyan ng dibisyon? O para huwag tayo mahuli, huwag tayong gumamit ng fiber na yan, huwag tayong mag-angkas sa motor. Yun ba ang tamang sagot ninyo? Para magkaroon ng kaangkas yung motor, ay maglagay kayo niyan, dibisyon na yan. Kakaiba po, kakaiba. Kakaiba talaga. Hindi ko po talaga lubos maisip kung bakit ganyan. So kaya po tayo nagpapasalamat dahil meron na pong vaccine na sinasabi nga po na develop daw po ng Russia. Ay tayo po yung nagpapasalamat para mabahagian naman po yung bansang Pilipinas at bumalik na po tayo sa normal. At para maalis na po yung mga abnormalization na pag-uutak ng mga ibang tao natin, ibang tao dyan na gumagawa ng dahilan at ginagamit ang COVID. Imagine nyo po, imagine niyo po yung COVID infection ng bansang Pilipinas. Kung ilan na? I think nasa 120 plus na. 'Di ba? Anong klase po 'yan? Para may laro po ba talaga diyan? May laro po ba diyan sa nangyayari sa sitwasyon na 'yan? Hindi natin maintindihan kung anong laro mayroon diyan sa nangyayaring 'yan. Imagine ninyo, nung mga nakaraan, nag-announce kayo, nasa critical level na yung mga hospital natin. Puno na, mapupuno na. And the next day, nag-announce kayo na may gumaling na more than 63,000. Ay, para pong kakaiba talaga po yung DOH, para pong kakaiba yung mga nilalabas ninyong news. Kaya sana naman magkaroon na nga talaga tayo ng bakuna para po matuldukan na po yung usaping COVID na yan. Dahil yung usaping COVID pong yan, naging mafia na po yata. Naging mafia na po ng daigdig. Hindi lang po ng bansang Pilipinas. Tingnan nyo kung mapapansin ninyo. Lubo ng lubo. Alam nyo nga, pag ako nga po nagko-comment dyan, ang sabi ko nga sa comment ko, mas maganda pa itala nyo na 1 milyon yung COVID infection para matagal na kayong magdagdag. Hindi yung araw-araw dumadagdag kayo ng 6,000, 3,000, 3,000 plus, 5,000 plus, 4,000 plus, 2,000 plus. Aba, ano pong klaseng rapid test yung ginagamit ninyo? Hindi po natin maintindihan yung rapid test na ginagamit ninyo, mga kababayan. O baka naman normal lang na sipon, ubo-ubo, ginagawa nyo na positive na agad-agad sa COVID. Abay, nakakatakot kung magpa-consult sa hospital kung ganun. Isipin ninyo, sinisipon ka lang, inuubo ka lang, magpapakonsulta ka, ipapasok ka na agad, COVID ka na, ibibilang ka na sa COVID. Naging ano po ito? Ito pong naging malaking usapin po itong COVID-19 na ito sa buong mundo. Na nagkaroon po ng parang hindi natin maintindihan kung ano po ba nagkaroon yata dito ng usapin na malaki, tapos sindikato na, ay hindi ko po masasabi, basta't magmasid na lang po kayo mga kababayan. Magmasid po kayo sa daigdig, sa bansang Pilipinas, sa mundo. Magmasid kayo. At kung kayo po ay may pakialam, doon nyo malalaman kung ano nangyayari sa ating bansa, sa ating daigdig. Pero kung wala po kayong pakialam sa daigdig, wala po kayong pakialam sa mundo, ay hindi nyo po malalaman kung ano po nangyayari. Ngayon, nakikipagkumpetensya yung malalaking bansa. 'Di ba? Kung napapansin ninyo, ewan ko lang kung fake news yan, yung mga nakikita ko ngayon sa social media, na yung US nakikipagkumpetensya ng tulong sa Pilipinas. 'Di ba? Napapansin ninyo? Tutulong yung Russia, so tutulong din yung US. 'Di ba? At nakikipagkumpetensya sila.
balansehin po natin ang mga nangyayari, mga kababayan. Huwag po tayong basta na lang naging tao dito sa mundo. Ang WHO po, kung mapapansin ninyo, ang WHO napakalaking balakid diyan sa gamot na yan. Dahil ang gusto yata ng WHO na aprubahan ay yung kay Bill Gates na gamot. Hindi po ma-aprubahan yung iba, kaya nga po yung siguro yung Russia, pini-question nila na ngayon na napakabilis daw po mag-develop ng gamot. Eh kung yung pabunan nga po, matagal na nga pong ginagamit yung pabunan eh. Hindi ma-aprubahan sa Pilipinas ng DOH. Nasa Indonesia ngayon yung pabunan. Naandun po sa Indonesia, at Indonesia po ang nakikinabang ng pabunan natin. Yun po made in the Philippines. Magmasid po kayo mga kababayan, para po malaman ninyo ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Sa buong mundo po, magmasid lang po kayo, makiramdam lang po kayo, at may mabubuo pong katanungan sa isip at sa utak ninyo kung kayo po may pakialam sa nangyayari sa atin ngayon. Pero kung wala po kayong pakialam, wala po talaga mamumuong katanungan sa inyo, para lang po kayong hangin, usunod-sunod, kusan ihipin doon, kusan ipaling doon, diba? Magpagayon pa man, nagpapasalamat po tayo at nagkaroon po tayo ng COVID, dahil yung iba po na mga mamamayan natin, nabawasan po yung mga salot, nabawasan po yung mga masasamang tao sa bansang Pilipinas. May bunga rin po ang COVID, dahil yung po mga masasamang tao ay kinukuha po nila. Like po yung pumatay kay Richard Santillan na mga pulis, may namatay na po yata ang dalawa. Yun po ang mabuting hatid ng COVID para sa aming humihingi ng katarungan sa pagkamatay ng aming kaibigan, ng kinakapatid na si Richard Santillan, na hanggang po sa ngayon na hindi po mabigyan ng hustisya. Gayong may warrant of arrest na po yan. Matagal na pong ini-issue. I think December pa yata ini-issue ang warrant of arrest niyan. Kung bakit hindi po mahuli-huli ng kapulisan natin yung mga iskalawag na pulis kabaro nila. Hindi po ma-orderan, siguro hindi po talaga mahuli-huli dahil pinoprotektahan po. Wala pong imposible. Kung ang tao po hahanapin natin, huhulihin natin, ayan po ay mahuhuli at mahuhuli natin. Pero kung yung tao po hindi natin huhulihin at pababayaan natin palakad-lakad dyan, ay hindi po talaga natin mahuhuli. Tandaan po natin yan mga kababayan. Yan lahat ng mga nangyayaring yan. Isipin nyo, bakit hindi mahuli-huli? Gayong pag-alagala dyan sa lansangan. Ibig sabihin, nakakakitang bulag yung mga kapulisan natin. Hindi ko naman nila lahat, dahil may mga kaibigan din tayong pulis. Nadidismaya po tayo sa pamumuno ni Chief Archie Gamboa. Bakit ba sir hindi mahuli-huli yung mga kriminal na kabaro ninyo? Ano po bang nangyayari dyan? Pinoprotektahan nyo po ba talaga yan? Ayaw nyo po talagang mahayag sa publiko ang katiwalian na nangyayari sa hanay ninyo. Paano po natin masusupil? Paano po natin malilinis ang hanay ng kapulisan kung kayo pong namumuno ay kukonsintihin nyo po yung mga kabaro ninyo na alam nyo pong sala ang ginagawa? Di ba mga kababayan? Malimit pong mangyari yan. Sa totoo na. Napakatagal na po ng warrant of arrest na yan na ibinaba ng justice. Matagal na po yan warrant of arrest na yan sa mga kriminal, kapulisan.
nasangkot sa pagpatay at pagtorture kay Richard Santillan. Bakit po hindi mahuli-huli? Nananawagan din po tayo kay Brigadier General kay RD, kay Regional Director Vicente Danao ng Region 4A. Sana naman bro, tol, mahuli naman natin yung mga kabaro natin na eskala ng Region 4A. Hulihin po natin, huwag po natin konsentihin yung mga kababayan ng mga kababaro natin, mga kababayan natin, yung mga ganyan po mga illegalidad, huwag po natin konsentihin. Para ano pa, mayroon po kayong serve and protect na sinasabi. Paano po nasasabing serve and protect kayo kung yung mga kabaro ninyo ay hindi nyo mahuli-huli? Wala pong imposible kung hahanapin po natin yung mga taong yan. Wala pong imposible. May mga asset po tayo. Bakit po hindi gamitin natin yung mga asset natin? Sayang naman. Sayang na mga panahon na nanunungkulan kayo na hindi nyo mahuhuli yung mga criminal na yan. Kaya yun po yung mabuting naihatid ng COVID-19. Yung namatay, yung mga taong salot, yun yung mabuting natin. Nabawasan po yung masamang tao sa mundo. Hindi po tayo kasi natutuwa sa mga nangyayari ngayon. Alam niyo mga kababayan, hindi po tayo talaga natutuwa. Hindi po tayo against to government o hindi po tayo against kung saan man. Ako po, sinasabi ko sa inyo, mamatay man ako, ay talagang Duterte pa rin ako. Hindi po ako against to government. Against po ako sa mga tao na naluklok dyan, na kinuha at itinalaga ni Tatay Duterte, na hanggang ngayon ay inutil po. Doon po ako against. Hindi po sila nahihiya na yung ating Pangulo ay tarbaho ng tarbaho, samantalang sila ang ginagawa. Diba mga kababayan? Napapansin nyo? Alam nyo mga kababayan, kung talaga pong interesado po kayo at may pagmamahal kayo sa bansang Pilipinas, may pagmamahal kayo sa bansa, may malasakit kayo sa kapwa, makikita nyo pong lahat na sinasabi ko ay totoo. Makikita nyo lahat na sinasabi ko, yan po ay pawang katotohanan. Nakikita po ng dalawang mata ko yan eh. Hindi ko po idadakdak dito at hindi po ako magsasalita sa social media kung hindi yan po hindi ko po nakikita. Nasa inyo po yan kung magbubulag-bulagan kayo, kung magbibingi-bingihan kayo, whatever you want, kayo po ang bahala. Diba? Hindi ko naman po kayo tinuturuan, hindi ko naman po kayo sinasabihan na gawin nyo yung ganyang mga bagay. Ang hinihiling ko lang sa inyo, maging awareness kayo. Maging awareness kayo sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Huwag po nating hayaan. Baka someday, magulantang na lang kayo. Katulad ng nangyari sa Lebanon. Di ba? Magsisi kayo pag ganyan ang nangyari. Someday, may sumabog dyan sa lugar ninyo dahil wala kayong pakialam sa paligid ninyo. Huwag po ganun. Huwag po tayo po naging tao. Tayo po may mga obligasyon na dapat natin gawin. Hindi lang po tayo naging tao dito sa mundong ibabaw para mapabilang tayo. Tayo po may mga kanya-kanyang obligasyon dito sa mundong ibabaw. Yun po ang tuparin natin. Papaordinaryo ka man, maging basurero ka man, o ano ka pa mang kategorya dyan, may obligasyon po tayo sa bansang Pilipinas. Kaya maging mapagmasid po kayo, mapagmatsyag. Yung mga tao na hindi kaaya-aya sa paningin ninyo, ipagmasdan ninyo. May maitutulong na kayo sa bansang Pilipinas. May maitutulong na kayo sa bayan ninyo. Diba? Kaya nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na may pangil. Nagkaroon tayo ng Presidente na may paninindigan. Sino ba naging Presidente na dumaan na masasabi nyo may paninindigan? Di ba si Tatay Duterte lang? Si Tatay Digong lang? Si PRRD lang? No. Nagmula kay Cory Aquino,
Anong nangyari kay Cory Aquino? Winaldas ang pera ng bansang Pilipinas at sinaksakan ng kung ano-ano yung isip ng mamamayang Pilipino. Pinalabas na ninakaw, ilakay Marcos ang lahat ng pag-aari ng bansang Pilipinas. Ay, sino ba ang magnanakaw? Di ba? Lumipat kay tabako. Anong nangyari? Si tabako, ibininta ang lahat ng ari-arian, ang property ng bansang Pilipinas. Mga kababayan, imulat nyo yung mga mata ninyo. Imulat nyo yung mga mata ninyo. Simulan natin kay Aquino, kay Cory Aquino. Anong naging hatid ni Cory Aquino? Demokrasya o disgrasya? I think disgrasya ang inabot ng bansang Pilipinas, hindi demokrasya. Napalipat kay tabako. Umunlad ba? Lalong bumagsak. Di ba? Nalipat kay ERAP. Umunlad ba? Hindi rin. Di ba? Napunta kay Gloria Macapagal Arroyo. Umunlad ba? Yung project dyan ng PNR papuntang, saan ba yun? Papunta dyan sa ano yata, yung napabalita ng mga poste ng PNR dyan na project ni Arroyo, na hanggang ngayon andyan nakatayo yung mga poste ng PNR, pero hanggang ngayon binabayaran po natin yung bilyon-bilyong inutang ng pera na yun. Mga kababayan, pansinin nyo po ang mga nangyayari sa mundong ibabaw. Huwag po kayong basta naging tao. Diba? Lumipat kay Noynoy. Ano ang nangyari? Wala din. Wala din nangyari. Lumipat kay Duterte. Anong nangyari? Napapansin niyo ba yung mga estruktura dyan? Yung build project ng Duterte administration. Diba? May pag-approve yung bansang Pilipinas natin nung nakapitan ni Duterte, ng Pangulong Duterte. Yan mga kababayan, ang dapat nating mamamayang Pilipino. Yan ang kailangan natin manungkulan sa bansang Pilipinas. Hindi po kakayanin Tatay Duterte na nagsusulo lamang. Kung gayong yung mga galamay niya ay may mga sabotahe po dyan sa loob. Di ba? Tulungan po natin si Duterte, si PRRD. May mga senador sana tayo. Aba, mga litsing mga senador na yun, mabibilang mo yung kumikilos at yung pinakamarami dyan, yung dakdak against to government. Wala talaga ako makita na tumutulong dyan, maliban kay Kuya Bongo. Kay Senator Bato naman sana, hinahanap natin yung pinapangako niya na death penalty na hanggang po ngayon ay hindi po maipatupad-tupad. Kahit yung ating presidente na po ang nagsabi na ibalik ang death penalty ay hindi po mapag-usapan yan. Hindi po natin maintindihan. Di ba mga kababayan? Napakarami pong senador dyan sa loob. 12 yan, 12. Bakit hindi po tayo magtulong-tulong? Tulungan po nating mapaunlad yung bansang Pilipinas. Hindi po kakayanin ng isang tao lamang na kumilos para paunlarin yung ating bansa. Nakakalungkot din. Very sad po talaga. Bihira na po tayo makakita ng tao na katulad po ni PRRD. Bihira na po. Hindi po natin alam ang susunod na kabanata ng ating bansang Pilipinas pagbaba po ni PRRD. At sana po pinapanalangin po natin na maalis na po ang katiwalian dyan sa Comelec, lalong-lalo na po yan talamak na dayaan. Dahil dyan po talaga nagsisimula
Diyan po nagsisimula ang korupsyon diyan sa Comelec na yan. Dahil diyan po sa Comelec na yan, sa sindikatong Comelec at Smartmatic na yan, yan po ang may pasimuno ng lahat ng paghihirap ng bansang Pilipinas. You know why? Bakit po? Selected ng mga makina yung mga taong naupo dyan sa kanilang pwesto. Selected ng mga makina na walang pakinabang sa gobyerno. Wala pong pakinabang. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kung atin pong maaalis ang sindikatong Smartmatic at Comelec na yan, magkakaroon po itong pagbabago ang bansang Pilipinas. Mailuluklok po at maihalhalal natin yung mga tao na alam po natin kapakipakinabang at mayroon pong magandang plano sa ating bansa. Kaya nga po bumuo nga po tayo ng organisasyon na ang isinusulong po ang hybrid election system. Ito po yung People's Alliance in Clean Election. Ito po yung sinusulong natin at pinipilit nating masertipikahan at maging batas upang sa ganun ay matigil na po yung korupsyon, matigil na po yung pandarambong, matigil na po ang karahasan, matigil na po ang katiwalian sa bansang Pilipinas. Maibangon po natin ang bansang Pilipinas. Alam nyo po mga kababayan, yung migrante, yung mga migrant, yung mga kasama namin doon sa binuo naming organisasyon, may pagmamahal pa sa bansang Pilipinas. Pero po yung mga iba nating kababayan Pilipino, wala na po yata talagang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Yung mga citizen na po sa ibang bansa, yun po yung nakikitaan natin ng porsigido na maipatupad ang hybrid election system na atin pong isinusulong. Bakit po kayo mga kababayan hindi interesado sa hybrid election system? Yan po yung atin pong eleksyon na alam po natin na maihahalal po natin yung atin pong mga piniling tao. Kaya po tayo nananawagan sa inyo mga kababayan ko. Saan man po kayong dako ng mundo, saan man po kayo dako ng bansa, ano man po ang status nyo sa buhay, nakikiusap po sa inyo ang busis ng ordinaryong Pilipinong katulad ko na suportahan po natin ang hybrid election system. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng hybrid election system, ito po yung eleksyon na manual, combination ng manual at combination po ng electronics, na kung saan po magbibilang po tayo ng boto sa manual at magtatransmit po tayo ng boto sa pamamagitan po ng electronics transmission. Sa ganito pong pamamaraan, maiiwasan po natin ang talamak na dayaan. Mga kababayan, maawa na po kayo sa bansang Pilipinas. Tama na po, tuldukan na po natin ang katiwalian, tuldukan na po natin ang mga kahibangan na ginagawa ng ating mga kababayan. Alisin na po natin ang pamumuno, ang paghahari-harian ng mga tao na may mga pera lamang. Ihalal po natin, alisin po natin. Hindi po natin maihahalal yung mga tao na alam po natin na handang tumulong sa bansang Pilipinas hanggat naririyan po yung Smartmatic na yan. Ang Smartmatic at Comelec na yan na nagkakaisa para sindikatuhin ang boto natin, yan po ang salot sa bansang Pilipinas. Salot po talaga yan, salot talaga sa bansang Pilipinas. Sila po ang naghatid upang naghatid sa alanganing katayuan ng bansang Pilipinas. Sila po ang nagluklok ng mga tao na wala naman pong pakinabang sa ating mamamayang Pilipino. Like a OFW, bigyan ko na po kayo ng example. Nasaan po ba ang nangangasiwa sa Department of OFW? Nasaan po ba ang mga
party list ng OFW? Nasaan po ba? Diyan sa Senado, diyan sa Congress. Bakit po hindi natin matulungan yung mga OFW hanggang ngayon na nakatingga dito sa mga bansa na kung saan sila naroroon? Huwag po kayong mga bingi, mga kababayan. Huwag po kayong bingi, mga sir. Nakikita ko po. Kita ng dalawang. Yung mga OFW na natin na natingga na po dito sa gitnang silangan, dito po sa lugar ng bansang Saudi Arabia, bigyan nyo po ng atensyon. Dahil marami na pong mga kababayan natin dito ang nagugutom dahil nawalan po ng trabaho gawa po ng COVID na ito. Nasaan po yung mga senador natin dyan? Bakit hindi kayo tumulong? Nasaan yung mga congressman natin dyan? Napakarami ninyo. Nasaan yung mga party list ninyo? Wala kayong pakialam sa OFW dahil hindi nyo nalalaman at hindi nyo na iintindihan at nararamdaman kung anong pakiramdam ng OFW dahil ni kahit kailan hindi po kayo nakadama o naka-experience ng buhay OFW. Ginamit nyo lang ang OFW. Masakit pong isipin, mga kababayan, pero yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Tugunan nyo po ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung mga OFW natin na na-stranded, ay sana naman po magplano kayo. Magplano kayo. Kunin nyo dito. Huwag po kayo magpapatay-patay. Saka kayo a-action kung nakita nyo nang alanganin na. Huwag kayong ganun. Habang maaga pa, kunin nyo na yung mga OFW natin dito. Napakarami pong OFW dito na nag-aantay ng flight. Kung bakit ko po nasasabi yan, ay tumutulong po ako. Member po ako ng isang grupo na tumutulong at naghahatid ng suporta at ayuda na nanggagaling po sa aming community. Ay hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit po walang pangil. Unang-una na, bakit po hindi tayo makipag-coordinate? Yung dole po dyan sa Pilipinas kay Sikbilyo. Sikbilyo, katukin mo yung mga tao mo dito. Ayaw ko sanang magsalita ng ganito dahil ayaw kong makasagasa. Unang-una na, ayaw kong masagasaan yung mga naandyan sa embahada natin, yung naandyan sa polo natin. Ayaw kong masagasaan, pero nagpapatay-patay na po eh. Nagpapatay-patay na sila. Sa dinami-dami ng taong stranded dito, sa dinami-dami ng taong nangangailangan ng flight dito, bakit po hindi mapaalis yung mga OFW yan? Nag-aantay po sila ng flight. Yung iba po na-expired na yung mga visa, yung iba po mga walang plane ticket. May repatriation naman po tayo. Bakit po yung repatriation natin hindi po dire-diretso? Mga kababayan ko, dapat po nananatiling dire-diretso yung takbo ng repatriation natin. Hindi po sa tinuturuan ko kayo. Dapat po talaga every week po meron po tayong flight from Riyadh balik to Pilipinas, para po yung mga OFW na natin naka-stranded dito ay may hatid na po natin sa bansang Pilipinas, mga sir. Dahil kawawa po talaga sila dito. Magagalit po kayo pag nakita nyo po na nag-viral po ang mga OFW natin na kumakalkal dito sa basura. At kung ano-ano po ang mga palusot na sinasabi ninyo, disguise lang, front lang, prank. Anong prank? Na nangyayaring prank? Hindi po prank, totoo po yun. Dahil yun pong tinulungan namin last week ay nagbabasura na po talaga. Huwag po tayong mga bingi, mga sir. Pumupunta sila dun sa mga department store at pumupunta sila doon sa basurahan at kinakalkal nila yung basura at baka may mga itatapong reject na papakinabangan pa nila. Yun po yung buhay ng mga OFW natin dito. Huwag niyo po sabihin prank lang yung ginagawa na yun mga OFW natin para mapansin. Totoo po yun. Kaya ikaw, Secretary Bilyo, abay kumilos ka. Kalampagin mo yung mga tao mo dito sa bansang Saudi Arabia. Kalampagin mo.
Tingnan mo ang nangyayari dito sa bansang Saudi Arabia. Maraming OFW dito nangangailangan ng tulong, hindi ma-assistan ng tulong. Kung hindi ninyo kayang assistan ng tulong yung mga OFW natin, wag na kayong magbigay ng worker or ng DH sa punta dito. Iban nyo na at isaran nyo na ang pagtanggap ng DH dito sa bansang Saudi Arabia. Napakarami pong DH dito. Napakaraming kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. Mahabag po kayo. Kaya nga po paulit-ulit ko sinasabi na ang korupsyon po ay nagmumula dyan sa sirong Comelec na yan. Dahil po dyan sa makinaryang yan, nakapaghalal po ng mga tao na wala pong pakinabang, walang pakialam sa mundo. Ang layunin lang po ng mga tao ay manuligsa po sa gobyerno at magkaroon po ng kapangyarihan at sweldo. Mahiya-hiya kayo mga ma'am, mga sir. Pag mga usaping personalidad, andyan nakikidaw-daw kayo. Di ba? Pero pag usaping kapakipakinabang para sa mamamayang Pilipino at para sa bansang Pilipinas, putang ina, para kayong mga tulog na mantika. Nakakagigil talaga kayo, sa totoo na nakakagigil kayo. Napakarami nyo dyan, napakarami nyo na wala kayong pakinabang. Napakarami nyo na walang pakinabang dyan sa Senado. Sana yung mga walang pakinabang dyan, naku, kung hindi lang masama, naku, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero talagang makakatan ka ng hindi maganda. Kung ikaw ay may pagmamahal sa kapwa mo Pilipino, ikaw ay makapagsalita ng hindi maganda dahil sa mga taong yan. Anong ginagawa nyo dyan? Palamunin? Paswelduhin ang mamamayang Pilipino? Hindi ba kayo nahihiya? Sinisweldo ninyo nanggagaling sa mamamayang Pilipino, tapos wala kayong maitulong. Anak ng puta naman talaga, oh. Kaya nga po mga kababayan, mulit-muli po akong kumakatok sa mga puso ninyo, sa mga damdamin ninyo, sa mga kababayan natin, sa lahat po ng relative ninyo. Mulit-muli ko pong uulitin sa inyo, suportahan po natin ang hybrid election system. Ito po yung people's version. Huwag po yung version na sinasabi doon na isang version na nagmula po sa sindikatong Comelec at Smartmatic. Ang suportahan po natin hybrid election system, ito po yung people's version ang suportahan po natin, mga kababayan. Mulit-muli ko pong sinasabi sa inyo, suportahan po natin yung people's version ng hybrid election system na yan, dahil yan po ang magbabago ng takbo ng kapalaran ng bansang Pilipinas. Yan lang po ang nakikita natin sagot. Kaya natin yung mga gusto po talagang manungkulan. Ni wala kang pera, ni wala kang gagastusin, basta't may puso ka at gusto mong manungkulan sa bansang Pilipinas, pwede kang maihalal, dahil yung taong bayan po talaga ang mag-iilik sa iyo. Hindi po yung makina ang mag-iilik sa iyo. Ano pong kwenta ng ibinuto mo, tapos pag pinasok doon sa litsirong makina, hindi yung binoto mo, hindi na lalabas, ay salot po yung PCOS machine na yan, eh. Kaya nananawagan po tayo na suportahan po natin ang hybrid election system. Mga kababayan, panahon na po, dahil nalalapit na naman po ang halalan. 2022 is halalan na naman. Magising na po tayo, mga kababayan. Parang awa nyo na po. Pairalin nyo ang pusong Pilipino ninyo. Pairalin nyo ang pusong Pilipino ninyo. Mahalin nyo ang bansang Pilipinas, mahalin nyo ang kapwa nyo Pilipino. Huwag po nating pabayaan na ang Pilipinas po tuluyan na pong gupuin at malubog. Inuutay-utay na po tayo ng mga oligarko. Hinahati-hati na po.
Nung sila kay Marcos, nasa atin po lahat, prioritize po tayong mamayang Pilipino. Ano pong nangyayari ngayon? Di ba hindi na po prioritize yung Pilipino? Makikita nyo ngayon kung magkano ay kung ano po ang katayuan ng sitwasyon ng mga foreign investment sa bansang Pilipinas. Mas lamang na po yata ang foreign investment sa bansang Pilipinas kaysa po yata sa Pilipino. Huwag po nating hayaan na yung bansang Pilipinas paghari-harian ng mga foreigner, ng mga dayuhan. Dapat po tayo ang maghari dito sa bansa natin, hindi po yung mga dayuhan. Atin pong lugar ito. Atin pong teritoryo ito. Tingnan nyo, mapapansin ninyo, mas lamang na yung mga dayuhan. At yung mga dayuhan naghahari-harian dito sa bansang Pilipinas dahil sila yung may pera. Mga kababayan, imulat nyo po ang inyong isip. Imulat nyo po ang inyong mga puso. Kaya mulit-muli ko po, hindi po ako magsasawa na paalaala sa inyo. Nasuportahan po natin ang hybrid election system. Dahil ito pong hybrid election system na ito pong people's version ay ito lang po ang sagot sa talamak na korupsyon. At sagot para mailuklok po natin yung mga karapat-dapat para sa bansang Pilipinas. Lahat po ng may puso at lahat po ng may pagmamahal sa kapwa Pilipino, magkaisa po tayo. At sa lahat po ng tao na may pagmamahal sa bansang Pilipinas, magkaisa po tayo. Baguhin po natin ang takbo ng kapalaran ng ating inang bayan. Maraming salamat po.